Hi. Hello, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras mo man napanood ito. Welcome to another episode of Everything in Between podcast. I'm your host, Raz. And how are you today? Kumusta ka naman dyan? Kumusta naman ang buhay? May mga lumilipad na whatever. May mga lumilipad na alikabok. Ano ba yan? Um, so yes, kamusta ka naman? Kamusta naman ang araw mo? Na-apply mo na ba yung itinuro ko about having a stress-free life? Kung hindi pa at kung hindi mo alam kung anong tinutukoy ko, you have to watch my previous video and come back to this. Or you can do that later. Whatever, you do you. Okay, so merong isang nag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you so much kung sino ka man. Hindi ko makita yung yung name. Hindi ko makita yung name mo. So, hindi ko alam kung sino ka. Pero kung sino ka man, I hope that you were blessed and you were inspired sa kung anong video man yung napanood mo. Okay. Anywho, I want to what do I want to talk about today? What are we gonna talk about today? Recently, nag memory dun sa FB yung aking graduation post. So apparently, I am 4 years graduate na. What? Parang mali yung sentence na yun. 4 years ago na ang nakalipas nung graduate ako ng college. Oh, 'di ba? Napakatagal na pala nun. Ang bilis ng panahon talaga, ang bilis ng panahon. Tapos, akalain mo 'yon. 4 years after ako ay tambay. Walang trabaho. Sino ang mga katulad kong graduate and after 4 years or after 5 years, walang trabaho. Or hindi hindi akma yung trabaho nila sa tinapos nilang kurso. Kaway-kaway. Dahil dyan, I want to share yung story behind kung paano naging faithful si Lord all throughout my college days. Siyempre, sino ba naman ang magandang pag-usapan sa podcast na ito? Kundi ang nag-iisang mahal kong Diyos. Okay, and sana ma-inspire ka na tapusin yung pag-aaral mo. And let this be a reminder na kahit mahirap talaga ang buhay, mahirap mag-working student, mahirap kapag papaaralin mo yung sarili mo mag-isa. Pero I want to remind you that hindi ka naman talaga nag-iisa because the Lord is with you. The Lord will sustain you. The Lord will carry you through habang nag-aaral ka. Habang tinatapos mo yung kursong gusto mong tapusin. So, just keep pushing through and lean harder kay Lord kasi kailangan mo yan. Kung ikaw ay working student, mas kailangan mong mag-lean in kay Lord. Okay? Pero yun. So, nagsimula ito. Charing. So,
Siyempre meron akong timeline kasi, hi, I still have a bit of mommy brain. Kaway-kaway sa mga mommies dyan na simula nung nanganak, nahirapan ng alalahanin ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, yun. So, meron akong kodigo, timeline. Okay. So, nagsimula ang lahat. Charing. Maala-ala. Hi. So, yun nga. So, ako ay nakatira ako ay nandito sa South. So, syempre, elementary, high school, saan ka ba naman mag-aaral, 'di ba? Yung school lang na malapit sa'yo, yung nasa South din. So, nung pagka-graduate ko ng high school, hindi kasi ako nag-guide na kailangan pala December pa lang nag-a-apply ka na sa mga entrance exam sa mga schools. So, hindi ako na educate doon. Although, may mga, di ba may mga schools naman, may mga colleges na napunta sa mga high schools para i-encourage yung mga students. Kung saan napunta yung mata ko, nahihilo na ako. Ang dami nangyayari sa paligid. Okay, wait. So, napunta yung mga ibang colleges sa mga high schools para i-encourage yung mga students na mag-enroll dun sa schools nila. And then, so, nagpo-provide sila ng background kung ano yung mga courses na in-offer dun sa schools. Ganon, mga programs. Nung high school kasi, ako ay lakotsarang palaka. Ako ay hindi talaga pala-aral nung high school. Madalas nga ako mag-cutting nung high school eh. Siyempre hindi alam to ng mga magulang ko, 'di ba? Kung papanoorin nila to, ngayon pa lang nila malalaman na madalas ako mag-cutting nung high schools. High schools? So yeah, madalas ako mag-cutting nung high school. So wala akong pake. Wala akong pake sa mga napunta dun sa rooms namin para encourage na mag-enroll dun sa school nila. Hindi ko rin alam kung anong kukunin kong course. Ang sikat nun is computer science. So, inisip ko, mag-computer science kaya ako, no? Buti lang hindi ko kinuha kasi ang mahal nun eh, 'di ba? So, anyway, so yun nga so hindi ako nag-exam. Wala akong in-examan na colleges. Ang iniisip ko nun din is ayokong yung college school ko ay dun lang din sa South. So, yun. Wala naman akong makasama na mag-entrance exam sa ibang school, sa malayong mga school kasi yung mga barkada ko din, parang wala rin yatang plano mag-college. So, wala kami, bulakbol talaga. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung mag-aaral ba ako ng college. Parang wala siya sa isip ko. And then, so graduate ng high school, late na para mag-entrance exam kasi nga dapat December nagsisimula ka na mag-entrance exam, 'di ba? And then I was part of one of the ministries namin sa
Lighthouse, my local church, yung Sidewalk Ministry. And one of the things they do para dun sa mga teachers is they send teachers sa mga colleges kung saan gustong college mag-aral nung estudyante. And then, hindi ko alam kung paano nangyari, pero nakapag-enroll ako sa Zobel Technical Vocational. Di ko alam kung paano nangyari yun. Di ko alam kung paano nag-umpisa, paano ako nakapag-enroll doon. Siyempre, nagpapasa ng requirements. Pero like, hindi ko matandaan kung ano exactly yung nangyari. Sino yung nakausap ko, sino yung nagsabi sa akin na mag-enroll ako sa technical vocational. Di ko alam kung sino yung nakausap ko. So, yun, nag-enroll ako doon for a year yun. 1 year lang. So, graduate ako ng technical vocational. And then, wala talagang pupuntahan yung buhay ko. Hindi ko alam kung anong susunod kong gagawin. Ilang taon na ba ako nito? 17. 17 ako nito. Pwede ka na magtrabaho ng 17, di ba? Dati, kapag namamalengke kami ni mama, pag merong mga nakapaskil na wanted sales lady with pleasing personality. Hanggang hindi ko maintindihan para ano ba ibig sabihin ng pleasing personality? Yung personality na nagpi-please? Please? Pero yun, so pag nakakita ako nun, lagi kong iniisip na mag-a-apply ako dyan kapag pwede na yung age ko. So, nung 17 years old ako, yung nanay ko kasi nag-work na sa somewhere in Makati. Tapos yung boss niya, merong, ano bang tawag dito? Parang agency ng mga insurance agent dun sa Manila. Kailangan nila ng additional secretary. So, at 17 years old, nagtrabaho ako dun. Under the table lang. Syempre, 17 pa lang ako. Hindi pwede. Illegal. So, under the table, nagtrabaho ako doon for a year. Until 18 years old. Pagka-reach ko ng 18 years old, nag-apply na ako agad ng call center. Sabi ko kasi pag naging legal age talaga ako, mag-a-apply talaga ako dyan sa call center na yan. And, syempre, di ba kung saan mo nilagay yung mind mo, where you set your mind is, okay, pag natigilan natin mag-English. Kung saan mo nilagay yung mind mo, hindi malabong hindi ka mapupunta doon. Kaya nga, di ba, I've talked in my previous episodes na you have to have the right mindset because mindset is a powerful thing that you can have para ma-navigate mo ng maayos yung buhay mo. So, yan. Pagka-reach ko ng 18, nag-apply ako sa call center and I am really highly favored by the Lord. Nakapasok ako dun sa unang apply ko na yon and the rest is history. So, yung sumunod na is 2018. Pang ilang call center ko na ba to? Pangatlong center ko. 2018 yun and ilang taon ako nun? 23 years old. Nagka-identity crisis ako. Kasi nga, simula high school pa lang, di ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Like, kung saan man ako pupunta. So, nung 23 years old ako, nagka-identity crisis ako. Like, ano ba to? Hanggang dito na lang ba? Like, forever na lang ako magtatrabaho. So, yun. And by that time, I really wanted to finish my studies na. Gusto ko na tapusin yung pag-aaral ko. Pero, nagpo-provide din kasi ako. So, 'di ba kapag ikaw yung breadwinner,
ang hirap mamili kung like uunahin mo ba yung sarili mo or yung family mo kasi meron ka na eh. Like, may napo-provide ka na sa kanila. Tapos, uunahin mo yung sarili mo, sino magpo-provide sa kanila? Yung ganun. So, ganun yung mga iniisip ko nun. Yun yung mga hesitation ko kung bakit medyo nagdadalawang isip akong mag-aral. So, pasensya na talaga sa supervisor ko ng mga panahon na yun. Patawarin mo ko. Kasi, nag-awol ako. Hindi ko na kaya talaga. Maliban doon, yung work. Well, I think it's really because hindi ko na gusto yung ginagawa ko kasi ang gusto ko talaga is mag-aral and at that time though, hindi ko masyadong sure kung gusto ko ba talagang mag-aral. Pero ayoko nang magtrabaho na lang. Nagpaalam ako nun sa boss ko and tinanong niya kung anong balak ko. Sabi ko, gusto ko umuwi ng Leyte. Tapos sabi niya, anong gagawin mo dun? May work ka ba dun? Sabi ko, wala po. Sabi niya, anong gagawin mo dun? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos tinanong niya kung breadwinner nga daw ba ako, ganyan. Basically, he talked me out of it. So, I stayed, pero hindi ko na kaya. So, like, nag-awol ako. And, I've decided na umuwi talaga ng Leyte. And so, dun sa Leyte, dun ako minit ni Lord. And, doon niya kinonfirm sa akin na mag-aral nga ako. So, sabi niya, go. Mag-aral ako. Nagstay ako doon for a month kasi, yun nga, kasi kiniklear ko pa kay Lord kung anong gagawin ko. Gusto ko mag-aral, kaso may ganito nga, may mga hesitation na sino magpo-provide sa family ko. Ano mangyayari sa kanila kapag tinuloy ko yung pag-aaral ko. Ang sabi ni Lord, mag full-time student ako. Habang nandun pala ako sa previous company ko, bago ako umuwi sa Leyte, nag-working student na ako. I was already enrolled nun sa isang distance learning. Ano siya, para siyang homeschool in a way, kasi hindi naman ako pumapasok sa school, pero modular. I have mga modules. Pero ang hirap niya i-sustain. Kasi mahilig ako sa tao. So, hindi ko kaya yung ako lang mag-aaral sa sarili ko tapos wala akong mga nakakasalamuhang like mga classmates na parehas ng ginagawa ko. So, hindi ko kaya yun. Tinigil ko siya. And so, yun. So, ang sabi ng Lord sa akin, nung nasa Leyte ako, mag full-time student ako, ang hesitation ko is sino magpa-provide sa family ko. Yun, kasi nasa Leyte silang lahat and wala naman masyadong pera dun. Pero ang sabi ni Lord, kung siya ang provider ko, siya rin ang magiging provider ng family ko. So, yun yung pinanghawakan ko. Sabi mo yan ikaw, sabi niya, ako ang bahala sa family mo. Ako rin naman yung Lord nila. Ganun. So, yun yung sinabi niya sa akin. Kaya, okay. So, nung after a month, doon ko pala nakuha yung life verse ko. Yung mga sinabi niya sa akin, yung verse na yun is a confirmation is a promise along doon sa instruction niya. Along doon sa instruction niya na tapusin ko yung pag-aaral ko. I-mention ko na yung life verse na yun dito, yung life verse ko, which is yung Philippians 1:6.
So, yun, along with the instruction is his promise. So yun nga, after a month, sabi ko sa, sino ba kinausap ko nun? Papa ko? I think. Sabi ko sa papa ko, uuwi na ako. Yeah, sa parents ko, sa mama and papa ko. Sabi ko, uuwi na ako. I mean, uuwi. Babalik na ako ng Manila kasi mag-aaral ako ng full-time. Ang bait din talaga ng parents ko kasi hindi nila ako pinigilan. Hindi ako nakarinig sa kanila ng sino na magpa-provide sa amin. Like, saan na kami kukuha ng pera. Hindi ko yun narinig sa kanila. So, I'm so blessed sa parents ko kasi ganun silang klaseng tao. They will support you sa kung anong decision mo. As long as na alam nilang makakabuti naman yun sa'yo. So, they supported, wala na akong pera nun eh. Naubos na namin. So, hiniraman yata nila ako ng pamasahe nun, pabalik ng Manila. So, pagdating ko ng Manila, wala akong pera, no? Oo nga, no? Alam mo, it's really the grace of the Lord kung bakit nandito pa ako, kung bakit ka na-survive ang mga bagay-bagay. Kasi wala nga akong pera noon. Alam ko kasi naubos namin yun eh. Yung pera na, syempre, ginagastos din doon, pangkain, ganyan. So, wala akong pera pagdating dito sa Manila. Di ko alam kung anong kinain ko during those times at di ko alam kung paano ako nagkaka-extra bago dumating yung mga taong ibinigay ni Lord sa akin. So, ayun na nga. Nasa Manila na ako. Pero that was August na. Eh, di ba nga yung enrollment and yung exam usually nangyayari ay December ng previous na taon bago yung school year. So, August na yon, edi nag-start na yung pasukan. Ang galing. Late ka na naman, girl. Ang saya talaga ng mga, nung moments na yon. So, inayos ko yung mga papers ko. Nagpunta ako doon. Pero, yun na nga. Hindi, tapos na yung entrance exam. So, the Lord made a way. The Lord will really make a way for you. Kung meron siyang inutos sa'yo, you just have to have a heart that is willing to obey, a heart that is ready for Him, a heart that is ready to follow whatever He says you need to do. Yun lang talaga yung kailangan niya. And totoo yung sinabi niya na you do your best and the Lord will do the rest. Kasi sinubmit ko lang yung mga papers ko doon and everything, mga documents na kailangan nila. But the rest, lahat ng nangyari, si Lord na talaga. So, 2 araw lang nga ang alam kong ginugol ko doon eh. Kasi may pa-suspense pang effect. Itetest lang ni Lord talaga yung yung faith mo sa Kanya. Itetest niya yung trust mo sa Kanya. Kasi you will have to be reminded to always trust in the timing of the Lord, to always trust in His movement, in His hands. So, nung unang araw na pumunta ako doon, so pinasa ko lahat. And ang smooth ng lahat. Hindi ko alam anong tawag sa kanya. Yung tao, yung parang representative ng college namin doon sa registrar. So, siya yung nag-aayos ng mga everything para makapag-enroll ako. And then, meron pang nakalimutan ko yung isang reason kung bakit kinailangan kong bumalik. Sabi, balik daw ako bukas. Tapos, kinabukasan. So, hindi pa ako enroll nito. Kinabukasan,
wala siya. Siya yung kausap, parang siya yung ka-under table namin dun sa college. So, kung like may ibang maghahawak, di masisilip or malalaman na hindi na dapat ako pinapag-enroll kasi nga late na ako. Pero the Lord really has a way to everything. Siyempre, ito yung isang realization ko kanina or like kagabi during my devotion na things only happen because the Lord allows it. So, long story short, nakapag-enroll ako kahit ako ay isang late enrollee na. Kahit sobrang, nag-start na sila kahit na nag-start na yung class, nakapag-enroll ako. And nung araw na nakapag-enroll ako, gabi na yon, tapos meron kaming meeting or fellowship doon sa YAMO, Young Adults Ministry. Meron kaming fellowship ng mga leaders. Habang pauwi ako, kakasakay ko pa lang ng jeep from gusto ko na kamo umiyak. Nandun pa naman ako sa harap nung jeep. Naisip ko nandun ako sa hood. Ano ba yan? Nandun ako, nakaupo sa harapan, katabi ng driver. Dun sa may tapat ng salamin, di ba dalawa yung driver, tas may sapatas ako. Sa may tapat ng salamin na kita mo yung sarili mo. So like, kung magmo-moment ka dun, kitang-kita mo yung pag-iyak mo. Kung ano itsura mo habang naiyak. So pagsakay ko pa lang dun, like, naisip ko na, oh my gosh, enrolled na ako. Hindi na to, syempre hindi ko tinuloy yung pag-iyak ko kasi nahiya ako Pero pala umiyak ako, no? Para kwento ko dun sa driver na, enrolled na po ako. So, yun. So, simula hanggang Honda, dito sa may Alabang, I'm holding my tears back. Tas nung nandun na ako sa fellowship namin sa church, grabe talaga yung iyak ko sa leader ko. Hi ate Andy. Shout out to you. Grabe iyak ko sa kanya kasi nga, yun nga, enrolled na ako. And kita mo yung, I will forever be amazed sa moving ng Panginoon dun sa moment na yun. Isa yun sa testimony ko at super hardcore memory ko with the Lord. And so, yan. Naka-enroll na ako and the rest is history again. Ang goal ko lang doon ang goal ko lang is makapagtapos ng pag-aaral and that's it. Pero the Lord has a different plan na kapag ang dami kong mga natutunan doon, mga life skills, mga professional skills, and I think mas nag-improve yung leadership skills ko doon. And yan nga, dun sa post ko nung graduation, hindi yung nung graduation parang one of my staycation habang nung nag-aaral ako is nakalagay doon na uubos na daw yung pera ko and isa sa mga professor, may professor kasi doon na mahigpit talaga siya and by the book. So, kung 5 yung absent mo, 5 lang talaga dapat. Hindi ko alam kung ilan na yung absent ko sa kanya, pero inisyahan niya ako ng warning.
And ang sabi ko dun sa post, kaya naman hindi ako nakakapasok is because wala akong pera. And tinitipid ko yung pera ko para umabot ng finals. Siyempre, mas importante yung finals, 'di ba? Kasi makakapasok ka nga everyday, tas wala ka naman sa finals, edi hindi mo rin matitake yung test, edi mas lalo kang bumagsak. Mindset lang, mindset ba? So, yun. So, hindi ako, may mga moments na hindi ako nakakapasok. Pero ngayon, hindi ko siya natatandaan na may ganun. Ang alam ko lang, ang mga natatandaan ko lang talaga nun is like, I'm so blessed. And the Lord provided everything for me. Yun yung mga natatandaan ko ng mga panahon na yun. So, ay, thank you Lord talaga. So, ayun nga, ngayon, ang mga natatandaan ko na lang is kung paano siya nag-provide. Pero, yung, wala akong matandaan na moments na sobrang lala na sinabi kong di ko na lang itutuloy to. Wala nang moments na ganun. And, yun, if the Lord tells you to do something, He will really take you through it. Ang kailangan mo lang sumunod sa Kanya. Ang kailangan mo lang is a willing heart. Kasi He will be the one to provide everything you need. And kapag natapos mo na yung bagay na yon, maglo-look back ka na lang and you will realize ang layo na ng narating mo. Ang layo na ng ang dami mo nang na-achieve. Ang layo na ng pinagdalhan sa'yo ng Panginoon. And He is really a promise keeper. Along the way, nag-provide siya ng mga, He provided for me. I met people na ginamit ng Lord para tulungan ako matapos yung studies ko. Tulungan akong, or He used people to provide sa akin. And so yung prayer ko ngayon is, ako naman yung maging blessing sa ibang tao. Yun yung pinaka prayer ko ngayon. So yun, if you receive a word from the Lord, whatever it is, I can assure you na He will provide everything you need. He is faithful. He is faithful. Simula pa, for as long as I can remember, He has been faithful to me. And He is a promise keeper. Nung sinabihan niya akong tapusin ko yung pag-aaral ko, He provided a promise. That instruction was given along with a promise, which is the Philippians 1:6, na sabi ni Paul, He who began a good work in you will finish it to completion. And that's what happened with my college degree. I was able to finish it. Ay, apakasaya. And dito sa podcast ko rin, this is an instruction along with a promise. So, I'm just so excited I'm excited na mabalikan lahat to. I'm excited na mabalikan to look back and really see the hand of the Lord moving sa mga bagay-bagay. I'm so excited. I just can't hide it. He is faithful to me, so He will be faithful to you then. Because that's His character. Yun na siya eh. So, hindi niya yun maaalis sa sarili niya. And so, yun lang. That's it for this episode. I pray that this episode will encourage you to keep pursuing your dreams and
quick lang pala. Kagabi, I have been asking the Lord kung bakit podcast, ba't hindi YouTube, bakit hindi whatever, kung ano man, ba't podcast? Sabi niya, ay di ba yan yung gusto mo? Alangan, ibigay ko sa'yo yung ayaw mo naman gawin, di ba? Parang, halimbawa sa pagkanta, papakantahin ka ba ni Lord kung hindi naman maganda yung boses mo? Di ba hindi naman? So, kung ano man yung hinihingi mo kay Lord, ibibigay niya yon. Kasi yun yung gusto mo. And He wants His children na happy habang ginagawa yung mga bagay na gusto nila. Kasi at the end of the day, ang goal naman is to give glory kay Lord. Diba katulad yan, natapos ko yung college degree ko. Ang focus nun is really to glorify the Lord. So yun, whatever that is, pray and be ready. Ready your heart to receive instruction from the Lord. Have a willing heart. Have an obedient heart. Kasi yun lang yung kailangan ni Lord. Yun yung pinakaunang kailangan niya. Meron na nagsabi na the Lord can do with failure. Can do something with failure. Pero He cannot do something with nothing. So yan. Keep pursuing Jesus and fix your eyes on Jesus. Yun yung kailangan nating i-remind sa ating mga sarili. To keep our eyes on Jesus. Set our minds on things above. Okay? Alright. That's it for this episode. I hope you have been inspired. And God bless you. See you on the next one. Bye.